Psalms 21. Sabi Psalms 21. O Lord, the King rejoices in your strength. How great is his joy in the victories you give. You have granted him the desire of his heart, and have not withheld the request of his lips. You welcome him with rich blessings, and place a crown of pure gold on his head. He asks you for life, and you gave it to him, land of days forever and ever. Through the victories you gained, his glory is great. You have bestowed on him splendor and majesty. Surely you have granted him eternal blessings and made him glad with the joy of your presence. For the king trusts in the Lord. Through the unfailing love of the Most High, you will not be shaken. Your hand will lay hold on all your enemies. Your right hand will seize your foes. At the time of your appearing, you will make them like a fiery furnace. In his wrath, the Lord will swallow them up, and his fire will consume them. You will destroy their descendants from the earth, their posterity from mankind. Though they plot evil against you and devise wicked schemes, they cannot succeed. For you will make them turn their backs when you aim at them with drawn bow. Be exalted, O Lord, in your strength. We will sing and praise your might. Lord, maraming salamat po sa oras nito, Panginoon. Kami muli ay narito magsambahin ka, papurihan ka, Panginoon. Masalamatan, salamat, Panginoon. Truly, Lord, ikaw na po pinapakabuhay sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy ka namin pasasalamatan, sasabahin. Sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon, tataas na ang Panginoon. Sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay dakilan. Ikaw ay naman. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God is good all the time. In this song of praise, in this heart of mine, God is good all the time. Darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Through the storm of pain, in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good.
So unworthy, still for us we choose to die. With the His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. We do the song of praise and it's our mind. God is good all the time. The darkest night is starting to shine. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hand. The eyes of faith I can clearly see. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Once again, God is good. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He is so good. God is good. He is so good all the time. And God is good. Raise your heavy heart. Raise your heavy heart for the heart of the Lord. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather. Celebrate the Lord of love. Jesus is our Lord. He is reigning. We declare His kingdom come. Darkness has to flee. He is holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sing. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord. Raise your heavy heart for the heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of love. Jesus is our Lord. He is reigning. We declare His kingdom come. Darkness has to flee. He is holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sing. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord. Bring your heavy heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of love. Jesus is our Lord. He is reigning. We declare His kingdom come. Darkness has to flee. He is holy light. Celebrate the
shall confess you, Jesus. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid. Kumusta po kayo?
Sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay nagtitipon-tipon kahit po sa ganito pong setup ng gawain, which is the online. Salamat po sa Panginoon sa unang araw ng linggo na ito ay tayo po muli ay sama-sama na makikinig po ng kanyang salita. At ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa araw na ito, it's about the foundation of obedience or ang pundasyon ng pagsunod. Napakahalaga po ng obedience or pagsunod po sa ating Panginoon, sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo, especially po sa ating po mga Kristiyano or mananampalataya. Naniniwala po ako na the success of our Christian life depends on obedience. Yung katagumpayan po ng ating buhay Kristiyano ay nakasalalay po sa ating pagsunod. Kung bakit po natin nasabi yan ay dito po sa ating pag-aaral ay makikita po natin kung papaano po pinahalagahan po ng mga tao na namuhay sa Biblia, even po ng ating Panginoong Jesucristo, ng mga apostol ng Panginoon, yung pagsunod po sa Kanya. Na sa panahon po natin ngayon ay masasabi natin na may mga aral na rin po na even yung ating pagsunod sa Panginoon ay sinasabing hindi na rin po ganong mahalaga. So, pero kung ating pong pag-aaralan, ang Biblia, ang talagang salita ng Diyos, ang buong kabuuan po ng Biblia, ay wala pong ninanais ang Panginoong Jesucristo sa atin, kundi ang tayo po ay sumunod po sa Kanya. Dito po ay naging personal ko rin po itong devotion this week. At nakita ko po na kahit po nasa lumang tipan siya, ay nakita ko po na napakadami po nitong relation sa New Testament po, ang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang title po na ito ay ang foundation or ang pundasyon ng pagsunod. Dito po natin mapapag-aralan kung ano po ba yung mga pundasyon at bakit po ba mahalaga yung pagsunod sa ating Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 12 ay mababasa po natin ang farewell message po ni Samuel sa mga Israelita. At dito po natin makikita na ano po ba yung huling mensahe po o huling tagubilin ni Samuel para sa mga Israelita. Mababasa po natin yan sa 1 Samuel chapter 12 sa verse 14 po. If you fear the Lord and serve Him and obey Him and do not rebel against His commands, and if both you and the king who reigns over you follow the Lord your God, good. But if you do not obey the Lord, and if you rebel against His commands, His hand will be against you, as it was against your fathers. Sa Tagalog po ay basahin po natin. Kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya, at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang utos, paparusahan niya kayo. Dito po natin makikita na ito po yung pinaka-sikreto para ang buhay po ng mga Israelita ay maging tahimik at maayos ang kanilang pamumuhay. Yung mga huling bilin po na ito ni Samuel, na kasama po doon yung kung kayo ay matatakot kay Yahweh, kung kayo ay maglilingkod sa Kanya, susunod sa Kanyang kalooban, susunod sa Kanyang utos at hindi susuway, magiging maayos ang inyong pamumuhay. At kabaliktaran po nito, kung kayo ay susuway, ay paparusahan niya kayo. Makikita po natin ito mga kapatid na kung i-connect po natin sa huling mensahe rin po ng Panginoon or sa Kanyang Great Commission or huling tagabilin
nang sabihin niya na all authority uh, in heaven and in earth was given to me, sabi niya ay, therefore go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. So kasama rin po dun sa huling tagubilin po ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, yung pagsunod sa kanyang utos. Even dun po sa lumang tipan na tagubilin din po o mensahe po, huling mensahe ni Samuel sa mga Israelita, kasama po yung pagsunod sa kanyang utos. Napakahalaga po nito mga kapatid para sa ating buhay. Kung tayo po sa panahon ngayon ay mga alagad ng Panginoon, Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ng Panginoon, napakahalaga na ang pagsunod po sa Panginoong Kristo ay ating pong pinaprioritize. Bakit po? Bakit po ba napakahalaga po nito para sa ating Panginoong Kristo? Actually, sinabi po niya ito ng derechahan. Sa Juan chapter 12 verses 47 to 50 ay malinaw po na sinabi po ng ating Panginoong Kristo kung bakit po napakahalaga ng kanyang utos at ano po yung maidudulot sa pagsunod sa kanyang kautusan. Saan po ba tayo dadalhin ang pagsunod sa kanyang kautusan? Beginning verse 47, sabi po ng Panginoon, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod nito. So meron po maghahatol. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. So malinaw po na ang Panginoong Kristo po talaga ay sinugo po ng Ama mula sa langit patungo po dito sa lupa upang gawin po ang kalooban ng Ama. Sabihin ang kalooban ng Ama, ang nais ng Ama sa atin. Siya po ang naging mensahero, siya po ang naging sugo po ng Diyos. Kaya po makikita po natin dito na ang talagang kanyang layunin ay hindi upang maghatol, kundi upang iligtas ang tao. Ngunit, ito nga po yung sinasabi po ng Panginoon. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinapahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Malinaw po na sinasabi po ng Panginoong Kristo na sinabi po niya, I know His commands leads to eternal life. Sa English po na sinabi po niya na talagang ang word na sinasabi niya o ang commands na sinasabi niya ay galing po sa Ama. Kaya po ang mga utos po ng Panginoong Kristo ay dadalhin po tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po dito sa pag-aaral natin ito ay makikita po natin kung ano po ba yung pundasyon upang mas masunod po natin ang mga utos ng Panginoong Kristo. Bukod po ang tulong ng Banal na Espiritu. Actually, binibigay po ang Banal na Espiritu sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sabi nga po ng Acts chapter 5, ating pong buksan. Ito po ang sabi po ng Acts chapter 5 verse 32. And so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Ang Banal na Espiritu ay pinagkakaloob po ng Diyos sa mga sumusunod po sa Kanya. Bago po natin makamtan ang Banal na Espiritu ay mayroon po tayo mga hakbang na mababasa po dito sa Book of Acts. So ito po yung mga hakbang kung paano po tayo maipanganak na muli, paano po tayo mag-start sa ating buhay, o paano po mag-start sa kaligtasan, o paano po tayo mag-start na makapasok sa kaharian ng Diyos. So ito po yung mga hakbang na sinasabi po sa Book of Acts.
At isa po dito ang banal na Espiritu. At ito po yung later on nagiging tulong natin sa pagsunod sa kanyang mga utos. Pero alalahanin po natin na talagang ipagkakaloob po ang banal na Espiritu sa mga tao pong sumusunod sa Kanya o nagnanais na sumunod po sa Kanya. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga katotohanan ng motibo ng ating mga puso. Sabi rin po ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto chapter 7 verses 17 to 19. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang tinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman siya tuli nang tawagin, huwag na siya magpatuli. Huwag na siyang mag-asam na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Malinaw po na sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ay manatili na lang kayo sa dati niyong kalagayan nung makilala niyo ang Panginoon. O kayo ay mga uncircumcised, ay syempre ang mga Hudyo po ay may paniniwala na kailangan silang tuliin upang pumasok po sila sa tipan ng Diyos, upang maging mga anak po sila ni Abraham. So, ngunit sinasabi po ni Paul sa bagong tipan na hindi mahalaga kung ano ang inyong kalagayan yung makilala nyo ang Panginoon. Whether kayo ay uncircumcised, di tuli, whether kayo ay circumcised na mga tuli, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Sa English po, ang sabi po ay keeping God's commandments is what really counts. So, dito po natin makikita na napakahalaga po ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kung maalala po natin, doon po sa nabasa po natin kanina, doon naman po sa buhay din po ni na Prophet Samuel at ni King Saul, nung bigyan po sa chapter 15 ng mission si Haring Saul na sugurin ang mga Amalekita or Amalekites upang ito po ay totally i-destroy, completely i-destroy. Dahil ito po mga Amalekita ay isa sa mga nagpahirap sa mga Israelita nung lumabas sila ng Ehipto. At sabi po ng Panginoon, ay totally i-destroy mo lahat ng nandoon. Huwag ka magtitira. Men, women, children, infants, cattle, sheep, donkey, lahat ng mayroon doon ay talagang totally i-destroy mo. At doon po sa kwento ay sinugod nga po ng mga Israelita ang lugar po na yun ng mga Amalekita at nahuhuli po nila yung pinaka-hari po nila na si Agag. At maging ang mga best sheep or maging ang mga magagandang hayop ay itinira po ni na Haring Saul at ang kanila po mga pinatay ay yung mga weak, mga mahihinang hayop. Nalabis itong ikinalungkot ng Diyos na nag-grieve siya, nagdalamhati siya na si Haring Saul yung kanyang pinili sapagkat hindi ito sumunod sa kanyang instructions. Nalabis naman ito nagdala ng trouble kay Samuel na halos umiyak siya ng buong gabi dahil po sa pangyayaring ito. At nung konfrontahin po niya si Saul, ay sinasabi pa ni Saul na nagawa ko na yung mission na pinapagawa ng Panginoon. At ang sabi po ni Samuel, ay ano itong mga naririnig ko na mga kambing, naririnig ko na mga baka. So sinabi po ni Saul na ito po yung mga tinira niya, yung mga best, yung mga magaganda upang isacrifice po, ihandog po sa Diyos. Ngunit later on ay makikita po natin na na-compromise lang siya kaya hindi po niya yung napatay. Na ginagawa lang po niya yung pang-front kay Samuel na ihahandog po niya yun sa Diyos. Ngunit ang totoo ay natakot siya doon sa mga kasama niya mga Israelita kaya nag-give in siya doon sa request nila na huwag patayin ito. So, dito po natin makikita na
hindi rin po totoo yung reason po ni Saul na ihahandog niya sa Diyos. Ngunit sinagot po siya ni Samuel. Ang sabi po ni Samuel na napakaganda po. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Dito po natin makikita yung bigat ng ginawa po ni Haring Saul na pagsuway po sa utos ng Panginoong Yahweh. Na later on, ay sabi ko nga po, ay sinabi niya na inamin niya na siya ay nagkasala. Sa verse 24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. So compromise po si Saul doon sa kanyang mga tauhang Israelita na huwag patayin yung mga best sheep o mga best na mga cattle na hayop na sinabi po niya na ihahandog niya sa Panginoon. At sinabi nga po dito ni Prophet Samuel na akala mo ba'y mas malulugod ang Diyos sa mga haing handog? Obedience is better than sacrifice. At ang pakikinig ang mas mahalaga kaysa sa mga taba ng mga tupa. Sapagkat yung ginawa mo na pagsuway sa Kanya, pagre-rebelde, rebellion, at yung pagmamataas mo, yung arrogance mo, ay kagaya ng sin ng idolatry na pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang pagre-rebelde mo ay kagaya ng sin of divination na pangkukulam. Ganun po kabigat ang naging bunga na pagsuway po ni Haring Saul. Kaya dito po natin nakikita na obedience is better than sacrifice. Kung tayo po ay magre-rebelde sa salita ng Diyos, kung tayo po ay magpamataas sa salita ng Diyos, tayo rin po ay mahuhulog sa ganong pagkakasala ng idolatry at divination, pangkukulam at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya much better na sumunod na lang po tayo sa utos ng Diyos, utos ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang mga foundations ng pagsunod po, o foundations of obedience. Una po ay ating faith in the Lord. So, ang pinaka-unang pundasyon po na dapat meron tayo is yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam naman po natin na ang ibig sabihin po ng faith is pagtitiwala o paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pagtitiwala o ang tiwala sa ating Panginoong Jesucristo ay kalakip niyan ay obedience. When we say faith, it means trust and obedience. Dito po natin makikita yon sa buhay po ng mga naging lingkod po ng Diyos sa Lumang Tipan na binanggit po sa Hebrews 11. Na ito po yung mga tinatawag na heroes of faith. Na unang-una ay sinabi po na sa Hebrews 11 verse 6 na for without faith you cannot please God. So hindi po natin mapiplease o hindi po natin malulugod ang Diyos kung wala po tayong pananampalataya. And later on, makikita po natin yung mga ginawa po nila na mga men of God sa Lumang Tipan dahil po sa kanilang pananampalataya. So yung kanilang pananampalataya ay hindi po natiling faith lang sa kanilang sarili. May kasama po itong pagsunod sa Panginoon. Kaya po dito po natin nakikita na napakahalaga po ng pagsunod. Sino magsasabing hindi mahalaga ang pagsunod? Nakagaya nga po ng sinabi ni James na faith without work is dead. Or faith without an action is useless. Hindi natin pwedeng sabihin meron tayong faith pero wala naman tayong action o wala tayong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi nga po ni James na kapatid ng Panginoong Jesucristo,
na kahit demonyo ay may pananampalataya din, naniniwala din, at nanginginig pa. Kaya ang hinahanap po ng Diyos sa atin is yung ating faith ay mayroong kasamang action. Kaya po mababasa po natin doon nga po sa mga buhay po ng mga men of God sa Hebrews 11 na kaya po nila nagawa yon ay dahil sa kanilang faith. At yung bunga po ng faith, ng kanilang trust, is yung kanilang pagsunod sa Panginoon. At ito rin po yung tinuturo po ni Apostle Pablo. Kung mababasa po natin sa beginning letter niya sa Romans at yung kanyang panghuling sulat din po doon sa Romans, sa huling bahagi ng sulat, ay binanggit po niya yung pagsunod po sa ating Panginoon. Basahin po natin sa dito. Sa Romans chapter 1, verses 5 to 6, ito po ang sabi, sa pamamagitan niya, ang Panginoon, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hentil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo. Alam naman po natin na si Apostle Paul ay apostle to the Gentiles at si Peter po ang apostle to the Jews, sa mga Hudyo. At sinulat po itong Rome hindi lang para sa mga hentil na nasa Roma, even sa mga Hudyo na napadpad po sa Rome. At sinasabi niya na siya po ay tumanggap ng kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang akayin ang mga hentil sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. So sa English, obedience that comes from faith. At tayo rin po na mga hentil ay kabilang din po sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So napakahalaga po ng faith sa ating pagsunod sa Panginoon. Ulitin ko po, bukod po ang tulong ng Banal na Espiritu at ito po ipinagkakaloob sa mga taong nagnanais na sumunod po sa Kanya. Huling bahagi din po ng sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma ay kanya po ulit nabanggit ang pagsampalataya o paniniwala at ang pagsunod sa ating Diyos. Basahin po natin sa Roma chapter 16 verses 25 hanggang sa huli. Purihin ng Diyos na makakapagpalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang na itago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa iisang Diyos na sa lahat ay ganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Dito po natin makikita yung sinabi po ni Apostle Paul na ang mystery ito ay nahayag sa lahat upang sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta, ang lahat ay sumunod sa kanilang pananampalataya sa kanila. So that all nations might believe and obey Him. So kasama po lagi ang obedience pag ikaw po ay naniwala o nagtiwala o sumampalataya sa ating Panginoon. So kaya isa po ito sa pundasyon o isa sa mga kailangan para tayo po ay makasunod sa Panginoon. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala. Sapagkat paano tayo magtitiwala kung hindi po natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo? At paano naman tayo susunod sa ating Panginoong Jesucristo kung wala naman tayong tiwala sa Kanya? So kaya makikita po natin na it all starts
sa ating pagkilala, sa ating pagsampalataya, at kasunod nito ay ang ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa pong pundasyon sa ating pagsunod sa Panginoong Kristo ay ang fear of the Lord. Kung una is faith in the Lord, ngayon po is fear of the Lord. Ang takot sa ating Diyos. Ang takot o ang pagkatakot sa Panginoon. Makikita po natin yan sa buhay po ng mga tao o Bible character sa lumang tipan na labis po na talagang natakot sa Diyos, kaya po niya nagagawang sumunod sa ating Panginoon. At nakita din naman po natin yan sa mga turo po ni na Peter, ni na Paul, na tinuturo din po nila ang fear of the Lord. So, tingnan po natin saglit yung mga halimbawa po, kagaya po sa buhay po ni Joseph. Basahin po natin sa Genesis chapter 39, verses 6 to 10. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Napagtagumpayan po ni Joseph ang tukso o temptation, ang kasalanan dahil po sa kanyang pagkatakot sa Diyos. Nagawa po niyang sumunod sa Panginoon. Nasabi nga po dito dahil siya po ay well-built, maganda ang kanyang pangangatawan, handsome, gwapo, ay napansin po siya ng asawa po ni Potiphar. At siya po ay niyayakag na tumabi sa kanya, sa kanyang kama. Ngunit sinabi nga ni Joseph na lahat ay pinagkatiwala sa akin ni Potiphar. At sa tahanang ito ay walang ibang mahigit kumpara sa kanya. Pero isa lang ang winidheld po sa kanya ni Potiphar ay yung kanyang asawa. At sabi nga niya, "How could I do such a wicked thing and sin against God?" At kahit araw-araw po na tinutokso po ng asawa ni Potiphar si Joseph, ay hindi po ito nagtagumpay. At nilisan po ito ni Joseph and lagi po niyang nire-refuse. Napakahirap po ng ganitong klaseng temptation. At kaya po makikita po natin na nagawa ni Joseph na sumunod sa Panginoon. Kaya niya nasabi na, "How could I do such wicked thing and sin against God?" Alam niya na yung pagsuway na yun ay kasalanan sa Diyos. At nagawa niya sumunod sa Diyos na pagtagumpayan ito, na i-refuse ito, nalayuan ito, dahil sa takot po niya sa Diyos. Ito po yung nag-udyok sa kanya. Kung kanina, ang mag-uudyok sa ating sumunod sa Panginoon ay ang ating pananampalataya, at next doon, ang mag-uudyok sa atin na sumunod sa Panginoon ay ang ating pagkatakot sa Diyos. Sapagkat tayo po ay hindi po titigilan ng kaaway. Kaya isa nga po sa itinurong panalangin ng Panginoon in the Lord's Prayer, isabi po niya, "Lead us not into temptation and deliver us from the evil one." Na huwag tayong madala ng tukso at ilayo tayo sa gawa ng masama. Because there is an evil one who will tempt us in this world. At parang kagaya po nangyari po kay Saul, na kaya niya nagawang hindi patayin yung mga hayop, yung mga magagandang hayop, at hindi patayin yung hari na si Agag, na hari ng Amalekita, is dahil natakot siya sa kanyang mga taong Israelita. Kaya siya nag-compromise, nag-give in, nag-give way siya sa request ng mga tauhan na yun. Minsan po ganyan po mangyayari sa atin, mako-compromise tayo sa kaaway.
at hindi natin masusunod ang instruction, ang voice o ang utos ng Panginoon. Pero si Joseph, dahil may takot sa Diyos, ay nagawa niya mapagtagumpayan ang tukso at ang kasalanan. How much more po sa panahon natin ngayon? Nasabi ko nga na tayong nagnanais na sumunod sa Panginoon ay maaaring pagkalooban niya ng kanyang banal na spirito as long as na makikita ng Diyos na tayo ay sincero sa pagsunod sa Kanya. Sincere. Na meron tayong salita ng Diyos na pwede nating basahin. Meron tayong mga kapatiran na maaaring tumulong sa atin. And that time ay mas mahirap po yung panahon po ng Diyos. Pero ang nag-udyok po sa Kanya is the fear of the Lord. Another po is yung buhay po ng mga midwife nung panahon po ng Exodus. Nung bago pa lamang po ang pumalit na hari sa King of Egypt, ay hindi po nito kilala si Joseph. At dahil nakikita niya na dumadami po ang mga Israelita, mas dumadami kumpara sa mga Egyptians, nasa sariling bansa sila ng Egypt, ngunit mas dumadami ang mga Israelita, ay kanyang binigyan ng utos yung mga midwife o yung mga nagpapaanak sa mga Hebrew women. Exodus chapter 1, verses 15 up to 20. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah. Si Shiphrah and si Puah po yung midwives na nasabi ko po kanina. When you help the Hebrew woman in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live? Dito po natin makikita na yung utos po sa kanila ng king of Egypt. Na alam naman po natin na yung king of Egypt na to ay sumisimbolo kay Satan sa panahon natin ngayon. At yung Ehipto ay yung ating mundo sa ngayon. Na sila po ay inutusan na patayin. Sa tuwing makikita nila na manganganak po ang Hebrew woman, sa kanyang pag-deliver ng baby, at pag nakita niya po na ito na lalaki, ay dapat po nila itong patayin. At kung babae, ay hayaan nilang mabuhay. Ngunit sabi po dito, because the midwives feared God, may takot sila sa Diyos. Alam nila na ang pinag-uutos po ng King of Egypt is kasalanan sa Diyos, ay hindi po nila ito sinunod. Mas sinunod po nila yung utos ng Diyos. At nung tanungin sila ng hari ng Ehipto na bakit ito nangyayari? Bakit nila ito ginagawa? Bakit nabubuhay ang mga lalaki? Ay sabi nga po ng mga midwives, because Hebrew women are different from Egyptian women. Because they are more vigorous. Mas malakas sila. Na bago pa lang kami dumating, pag sila ay mga anak na nagre-labor, ay nauna na lumabas ang bata bago pa kami dumating. Kaya ang mga anak na lalaki ay nasisave po. At ito rin po ay nasa plano rin po ng ating Diyos. Kaya po ito nangyayari for the Israelites. At dahil nga po nakita po ng Diyos, sabi po dito, so God was kind to the midwives and the people increased and became even more numerous. Mas dumadami po mga Israelita. And because the midwives feared God, He gave them families of their own. Dahil po sila po ay natakot sa Diyos, binigyan din po sila ng pamilya na sarili, yung mga midwives. Dito po natin nakikita yung pagsunod nila sa Diyos dahil sa takot nila, nag-udyok sa kanila na huwag sundin yung hari ng Ehipto, which is Satan. Na sa panahon natin ngayon ay maaari tayong utusan na gumawa ng mga alam nating bagay na labag sa utos ng Diyos. Pero itong takot sa Diyos, ang isa sa mga mag-uudyok sa atin upang sundin natin ang Panginoon.
Pangatlo po na foundation ng obedience ay love for the Lord. Kung noong una po is faith in the Lord, next is fear of the Lord, ngayon naman po is love for the Lord. Ang ating tunay na pagmamahal sa Diyos ay makikita po sa ating pagsunod sa Kanyang utos. Ito rin po yung isa sa mag-uudyok sa ating sumunod sa Panginoon, yung ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Na sa John chapter 14 na madalas po nating mabasa o marinig, ay 3 beses po sinabi po ng Panginoon yung tungkol po sa pagmamahal sa Kanya. Basahin po natin sa John chapter 14. Unahin po natin sa verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sinasabi niya to sa kanyang mga alagad na kung totoong minamahal niyo ako, susunod kayo sa aking mga utos. Kahit pa ang mundo ay hindi kayang tanggapin ang aking mga utos, kahit pa kayo ay kapuotan ng sanlibutan ito, kayo ay persecute, ay kung iniibig niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At pangalawa pong sinabi po yun ng Panginoon sa verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iniibig ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So sinabi po niya na ang mga taong tumatanggap sa Kanyang utos at sumusunod nito ay ang mga taong nagmamahal sa Kanya. At sino mang nagmamahal sa Kanya, sabi niya, ay lubusan pa akong magpapakilala sa Kanya. Kaya pala may mga makikilala po tayong mga tao na mas malalim ang pagkakilala sa Panginoon. Mas marami ang revelation sa Panginoon. Dahil po ito sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Mas nagpapakilala po ang Panginoon sa kanila. So ito po ay mabasa naman po natin sa kanya po mga salita. Sunod po ay sa verse 23 to 24. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So, konektado po ito sa nabanggit natin kanina sa John chapter 12 verses 47 to 50, na mga salitang naririnig natin sa Panginoon ay ang mga salita na galing sa ating Ama, from the God of Israel, from the Heavenly Father, na alam naman po natin na ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak, ay sinugo niya dito sa sanlibutan. Sabi nga ng Panginoon na ang umiibig sa kanya ay ang mga tumutupad ng kanyang utos. At yung counterpart po nun, sinabi niya na ang hindi tumutupad nito ay hindi umiibig sa akin. Ang hindi tumutupad sa akin mga salita ay hindi umiibig sa akin. So, direct po ito ng mga words from our Lord Jesus Christ. Kaya paano po natin masasabi na hindi po mahalaga ang obedience sa ating Panginoon? Hindi po mahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. So, kaya po tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kanyang kautusan so that it will lead us to eternal life. It will lead us to holiness, to holy living. Napakaganda po ng intensyon ng Panginoon sa atin habang tayo po ay narito po sa stage ng sanctification o pinapaging banal ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 John, mababasa rin po natin yun, bagamat isa naman po talaga ang writer nito ng John at ng 1 John, si John the Beloved, ay makikita rin po natin yung mga sinabi po niya. So, saglit lang po ito. Basahin natin sa 1 John chapter 5, verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan
at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Napakaganda po nitong salita po nito na sinabi po ni John de Bilaven. Na sinabi po niya na sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Kaya po na ating narinig na ito po talaga yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Kung noong una ay akala natin na sa pagsambit ng I love you Lord, minamahal kita o Diyos, mahal kita Panginoon, sa pag-aawit natin na mahal kita Lord, akala natin ay minamahal na nga natin ng Diyos. Ngunit ang talagang biblical way ng pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos. At alam natin that His commands are not burdensome at hindi daw po napakahirap sundin ang utos ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, bakit? Sabi nga po ni John de Bilaven, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Bakit? At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya talaga tayo nakakasunod sa Panginoon ay dahil meron tayong pundasyon na faith. Next is the fear, and the third one is our love for the Lord. Sabi nga po dito, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Tayo po na merong faith, may trust sa Panginoon, at kasunod po nito ay obedience. Lagi po natin tatandaan yung once we say faith, it is trust and obedience. At napakaganda po ng sinabi po dito na in-emphasize po ni John de Bilaven na tayo po na mga anak ng Diyos ay naging mananagumpay dahil sa ating pagsampalataya sa Panginoon. At hindi po ito mahirap sundin ang kanyang mga utos upang tayo magtagumpay sa libutan ito sapagkat meron nga po tayong faith. Na bunga ng ating pananampalataya is pagsunod sa ating Diyos. Lagi ko pong sasabihin, nakasunod po nito ay ang kanyang banal na spirito. Na ating magiging guide, na ating magiging katulong, na ating magpapaalala, magre-remind sa ating, magtuturo sa atin ng kanyang mga sinabi. Kaya po mga kapatid, nawa po ang mga tatlong pundasyon na ito ay makatulong po sa ating pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat po tayo ay nagnanais na sumunod sa ating Panginoon. Ngunit hindi po natin ito magagawa sa ating ganang sarili lang. Kailangan natin pagtibayin ang mga pundasyon na ito at tayo po ay nawa ipatuloy niya puspusin ng kanyang banal na spirito. Salamat po at tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po Panginoong Jesucristo at Banal na Santong Espiritu sa inyo pong salita. Panginoon, tunay po na ang salita po ang nagbibigay sa amin ng liwanag, ang katotohanan ng inyong pong salita ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, enlightenment, nagbubukas ng aming mga puso at isipan. Salamat Panginoon na tinuturuan niyo po kami paano kami makasunod po sa inyo in these days, Lord. In the new covenant times, Panginoon. Panginoon, nawa po mga pundasyon na ito ng pananampalataya, pagkatakot sa inyo at pagmamahal sa inyo ay patuloy ko na napagtibay, napag-igit sa aming buhay. At kagaya nga po na inyong pangako, Panginoon, na ang inyong banal na spirito ay pinagkakaloob mo po sa mga sumusunod sa inyo at susunod sa inyo, Panginoon, ng sincero po, Lord. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Nais po namin na maging ganap sa pagsunod sa inyo sapagkat ang inyo po mga utos na maglilid sa amin sa buhay ng anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang salamat, papuri at pagsamba, paglawa lahat at pagdakila. Sa inyo pong habag, biyaya at awa sa amin. Samahan niyo po kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan niyo po, Panginoon Jesucristo.